wala ka na marami sinasabi ha. Baka gusto mo hindi ka na makaparada doon sa pilahan. Dinadaan nyo naman sa takutan eh. Yung nagbibigay naman kami sa inyo kada linggo ah. Kaya lang ba't ganun? Tasan-tasan token nyo sa amin. Katunayan nga, yung kita namin, sa inyo lang lahat pupunta eh. Itong taong to masyado reklamador. Baka gusto mo dagukan kita. Bakit? Totoo naman ah. Hoy, hoy! Anong problema dyan, ha? Alis ka na dyan. Mang Pekto, ayaw magpaambon nito eh. Sino yan? Tinahan? Ambon na ba't nang matigil na yan? Sige na! Akin na. Bibigay di. O yan, Uy! Si Dr. Lab! Umitibok na naman ang puso ko. Tara, tara. Good morning, ma'am. Iba talaga ang arrive mo. Pag nakikita ko kayo, gumaganda ang mundo ko at damay ka na rin doon. Hoy, pakulaw. Pag nakikita naman kita, binabangungot ako kahit gising ako. Aba, Jerry, saan ang kagaling ang perang hiningi mo? Hindi ba't sa akin din? Stoy, tara, tara, tara. Ikaw talaga? Buti hindi ka sinuntok. Bakit? Ako lahat ng pabinyag dyan. Sa akin din ang galing lahat yan. Mani! Ma'am Pekto! Oh, tuloy kayo, tuloy. Halika, halika. Halika na. Tuloy kayo, tuloy. Pasensya na kayo sa mga bata sa labas, ha? lalo na yan si Julius. Kung hindi lang kapatid ng pulis yun, eh. Mahirap na lang magsalita. Upo muna kahit nang makapagkape. Ay, hindi na kami magtatagal. O, ano ba atin? Kasi meron kaming medical mission dun sa kabilang barangay. Kung maaari ho sana, arkilahin namin yung 3 tricycle nyo. Ano problem? Basta huwag nyo lang kalilimutan yung driver, na abutan, at yung gasolina. O anong sa inyo? Mabait talaga si Mang Pekto. Baka nga pati driver, libre pa. Naku. Ikaw talaga, Oski, oo. Hindi, pwede. Pwede libre driver. Pati gasolina, libre. Naku, Mang Pekto, mahalikan kita. Yun ang hindi pwede. Siya nga pala, si Dr. Policarpio, darating ba? Ay, hindi ho. Tuwing Sabado lang ho kasi ang schedule niya sa amin, kaya nga, isang beses lang sa isang linggo ang panggagamot namin dito sa barangay. Kumusta na ho yung kaibigan niyo? Okay lang. O sige na ho, mauna na ho kami. O sige, padaarin nyo lang yung tricycle dito bukas, ha? Opo. Okay. Sige ho. Sige po. Babahay kita. Sumama ka lang sa akin. Ay! Ano ba? Brad, sorry. Anong sorry? Ang luwag-luwag ng daanan eh. Anong gusto mo palabasin, ha? Sorry. Hindi ko sinasadya. Ito, sinasadya ko! Bahala laban, ha? Miller! Miller! Sandali! Dante, ano ba nangyari? Binangga niya kami! Siya na nga may kasalanan! Kumakasaba! Grabe naman yung mga yun, kuya. Ganong kababaw na dahilan? Nambubog na sila? Palagay ko hindi lang doon. Nainggit sila. Dahil napansin nila si Jaime na galante. Tip dito, tip doon ang ginagawa. At kung gumastos, parang wala nang bukas. Baka nayabangan, kaya napagtripan. Pero tahimik naman kung uminom ito eh. Tsaka napansin ko, may pinag-aralan. Mahahalata mo naman sa kilos niya eh. Bakit ba napunta yung taong yan dito sa lugar natin? Sabi ni Mang Pekto, kaibigan niya raw galing sa Bisaya. Malaki raw ang naitulong sa kanya noon, kaya hindi niya matalikuran. Ang napapansin ko, lagi na lang umiinom yung taong yan eh. Basta ba walang ginagawa masama eh. Anong pakialam natin doon? Mabuti pa, kuya. Puntahan mo na si Mang Pekto para masundo na siya.
Totoy, itingala mo lang yung ulo mo ha. Tapos pisil-pisilin mo yung ilong mo. O etong bulak. Huwag kang gagalaw ha. Diyan ka lang. Opo. Itutuloy pa ba natin yung mother's care? Oo, ituloy natin dahil nakausap ko na si Dr. Esteba. Siya ang gagawa ng seminar. O, relax lang po, misis, ha? Okay naman po ang presyon ninyo. Magandang araw sa inyo. Basta wag lang ho kayo magpapagod. Tsaka magbubuhat ho na mabigat. Masama ho sa inyo yun. Oh, Jaime, kumusta ka na? Mabuti na. Siguro hindi mo na alam na sa bahay ka dinala ni Kuya. Nakakaya nga. Si Pekto nga nagkwento sa akin. Pero salamat sa pag-aasikaso niyo sa akin. Wala yun. Siguro bawas-bawasan mo yung pag-iinom mo. Napag-iinitan ka eh. Basta ho sa isang araw, babalik ho kayo dito, ha? Ano yun? Nosebleed? Oo. Mainit kasi ang panahon. Uso yan ngayon. Kasi doon sa lugar namin, ang pasyente pinututungo. Mas mabilis ang lunas. Ganun ba? Naampat ka agad yung dugo. O, Nando! Tama! Tama ka! Ano? Doon! Tama! Ay, tignan mo! Tayo! 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 Pinahirapan mo pa ako! Nasabit ako sa sugal, Julius! Kailan galaw ko yung para sa'yo? Ibabalik ko naman yung pera sa'yo eh! Sa makalawa! Ano sa makalawa? Ngayon kong kailangan! Wala akong mabibigay sa'yo, Julius! Hindi na pinatatagal yan, Julius. Pinahirit mo pa eh. Talo pa na natin. Kilala mo ako! Iba akong katalo! Pag sinabi ko, ginagawa ko! Kung hanggang mamaya, hindi mo may balik ang pera ko, damay pati pamilya mo! Ha? O kayo? Anong tinitingin-tingin ninyo? O ikaw? Bakit? Ha? Tara! Ano to? Hindi na tama to, Julius! Hindi na patas yung atian natin. Gusto mo sa'yo na lang eh. Oo nga naman, Julius. Mga tol, sa susunod, kayo ang bumoka. Hindi yung puro lookout lang kayo. Alam nyo, madali lang naman akong kausap eh. Kung ayaw nyo sa tropa ko, bumaklas kayo! Uncle Julius, nasa iyo para sa akin? Ano sa'yo? Baka tamaan ka sa akin, ha? Anong tamaan? Tignan natin kung sino matamaan sa atin dalawa. Aba, itong hilaw na kutong lupang to, ang tapang mo! Ikaw ang kutong lupa. Sige, sige. Ano yan? Bakit? Bakit? Ito si Lito nang gugulo eh. Kumusta na? Ayos naman, kuya. Yung para sa akin. Eto, kuya. O, ikaw. Uwi ka na, ha? Opo, tay. Oh, yung para sa akin. Ano para sa'yo? Nakita mo wala na kayo... Maripekto! Ang pari mo inaatake na naman! Nagko-impulsyon! O Maring Pilar, bakit? Maripekto! Tulungan mo ako, pare! Hindi ko na alam ang gagawin ko! Ang kumpare mo, inaatake na naman! Nagkukumpulsyon na naman! Nagkukombulsyon na naman?
Tara, punta natin si Connie. Sama namin kayo. Sige. Chong! Naku! Chong! Paparali ka lang konti. Chong! Tumayo kayo. Yan yung hangin. Alalayan nyo lang ang hawak na hindi tumama ang katawan sa matigas na bagay. Kailangan ko ng kutsara at unan. Hawakan niyo mabuti! O ano pa hinihintay nyo? Kumuha na kayo. Kunin nyo na. Chong! 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 Hawakan niyo! Eto, Dali! Oh! Chong! Hindi ko nga maintindihan eh. Ngayon lang inatake si Boyet ang ganyan katindi. Connie, awa ng Diyos ay nakarao si Boyet. Hindi na siya kinukumbulsyon. Sino ang naglagay ng kutsara sa bibig niya? Si Jaime. Bakit, Connie? May problema ba? Wala ho. Ito nga ang tamang procedure dito eh. Nagawa na ba siya ng EEG? Anong sabi mo? Sabi mo? Jaime, saan mo naman natutunan yung first aid na yan? Nagtrabaho yun sa veterinaryo kay Dr. Mudomo. Trabaho yan. Oh, Jaime. May nalalaman ka pala sa panggagamot. Baka naman pwede mo kaming tulungan sa aming community work. Oo nga naman, Jaime. Kulang kami sa volunteers eh. Oo nga. Ano, pwede ka ba? Pwede. Oh, yun naman pala eh. Ito yung mga... Sige po. Araw, yun yung gamot na reseta ko sa'yo. Hindi na yan. Baka ikaw di pa painom yan. Ang problema ko sa inyo. Naku, misis. Naku, marunong para dapat. Bakit? Lalo ka pumapangit. Naku, hindi ako makapagbibigay sa iyo. Naku! Hindi talaga sa iyo! Masakit ba to? Hindi. Ito. Hindi po. Aray! Hindi. Aray! Kailangan pa ba yan? Kailangan, Julius, para mapacheck yung blood count, para sigurado. Kitam, parang kagat lang ng langgam. Hindi, talaga matapang na bata yan si Lito. Talaga! Kagat niya ng aso, hindi ako natatakot. Diyan pa! Naku, kaya pala kanina. Namumutla ka. Ano mumutla? Kulay ko yun ha! O sige na, kulay na kung kulay. Kulay suka. Wala ka lang masabi. Alam mo, Benjo, nag-aalala kami kay Willie. Imagine, for the past 2 weeks, he's a different man. Laging wala siya sa sarili niya. At laging mainit ang ulo. Ay, nako. Ewan ko nga ba sa lalaking yan. Bihira na nga akong bisitahin sa bahay ngayon eh. Alam mo, napapansin ko, during our operations, nangangatog yung kamay niya. Ha?
Mabuti na lang walang nangyayaring masama. Talaga? Yeah. Talaga? Well, I hope he's not into drugs. Basta dyan ka lang. Well, I think I better have a talk with him. Yeah. You better. Excuse me. Hi, Willie. Hi, Gina. Menchu, kumusta ka na? I'm okay. Gina, pwede ba munang makausap si Willie sandali? Sure, why not? Thank you. Dito ka lang. Akala niyo hindi ko alam na akong pinag-uusapan nito. Willie, nag-aalala lang naman kami sa'yo eh. Medyo kakaiba na kasi ang kilos mo. Are you okay? Ba't kasi ako lang napapansin niyo eh? Ba't hindi na lang buhay niyong pakialaman niyo? Alam mo, concerned lang naman kami sa'yo eh. Baka kasi may problema ka at makatulong kami. Tulong? Ako? Naging importante ba ang damdamin ko sa inyo? Huwag mo akong patawarin. Hindi mo alam sama ng loob ko eh. I'm a good doctor. A damn good doctor. The best. Pero napansin ba ng papa mo to? I was hoping na ako mamamahala sa ospital dun sa Davao. Pero sinong inalok nun? Ang Dr. De Guzman na yun. Ba't wala na ba karapat-dapat kundi ang taong yun? Willie, matagal nang tapos yun eh. Oo naman, Willie. Para sa'yo tapos na. Sa akin, hindi pa. Nandito ko pa rin siya. Nandito pa rin siya. Narinig ko rin siya. Narinig ko rin siya. Hindi ko dapat ginawa yun. Walang malay, nurse na may pampatulog ang nainom niya. Mahimbing ang tulog ni Sheila noon. Kitang-kita kong nasasaktan siya. Tamang-tama ko ang hirap na dinanas niya. Hindi pa rin balik sa ulo ko. Hindi pa rin wala. Hindi pa rin balik sa ulo ko. Ginawa ko kay Sheila! Pinatay ko si Sheila! Hindi ko alam kung ano pumasok sa ulo ko eh. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Willie. Pinatay ko siya. Pinatay ko siya. Wala ka sa sarili mo. Pumasok ko sa kwarto niya. I poisoned her. No. No. I poisoned her. No. No. Sorry. I'm sorry. No. Please forgive me. Totoo kayo yung sinasabi. Ang babae natin. Inom lang kayo ng inom, ha? Jaime! Napasyal ka? Oo, may ginamot si Dr. Policarpio dyan sa may bandang Riles. Eh, hindi may iwan-iwan yung pasyente. Kinabi kami, kaya naisipan kong dumaan dito. Halika, may bote ako rin. Hindi, kape lang. Ah, kape. Halika. Alam mo, Jaime, naikwento sa akin ni Connie na tumutulong-tulong ka raw sa gawain sa barangay. At nagbabahay-bahay pa raw kayo. Babi, kape nga, ha? Natutuwa nga ako at naging bahagi ako sa paglilingkod ni Connie. Aba, marami nagugulat. At marunong ka pa raw ng first aid. Konti. Upo ka.
Iwan muna kita, ha? Titingnan ko lang yung pinadeliver kong alak. Ha? Sige. Eh, ayos ah. Waiter! Ante, hindi ba yung ginulpi natin nun? Hoy! Halika nga! Hindi ba ikaw yung nilampaso namin dito sa sahig? Pasensya na kayo. Nakainom ako noon eh. Siguro naman, natuto ka ng leksyon, ano? Oo. Masakit lang na leksyon eh. Sige na, bumalik ka na ron. Pare, ganda rin, oh. Bakit, oh? Sir, yung po order Ano? niya, Ba't ang tagal-tagal mo? Kasi po may ginagawa po ko sa loob, sir eh. Ah, pasensya! Hindi ba sinabi ko? Pag dumating kami rito, nakahanda na yung bote ko rito! Ha? Ano? Kali mo! Akin yun, ha? Yun! Bossing. Hindi yata maganda yung ugali mo na kinakayang-kayanan mo yung walang kalaban-laban. Bakit? Nagre-reklamo ka? Gusto mo tamahan ulit? Kung tatama kayo ngayon, Ang tindi pala nung kaibigan mo. Alam mo, Connie, may nangyari sa club kagabi na ikagugulat ninyo. Bakit? Ano ba yon? Alam mo, nahihiwagaan ako sa Jaime na yun eh. Abay, binalikan niya yung mga tao ng bugbog sa kanya noon. At pinagugulpi. Walang nagawa mga yun. At alam mo, sa nakita ko, kulang na lang sabihin na dumaan sa matinding training ang taong yun. Ako mang kuya nagtataka kay Jaime. Parang may naintindihan siya sa panggagamot. O diba naging helper nga daw yun ng veterinaryo sa kabayo? Siyempre, doon na matututo yun. Pero ate, iba yung sa hayop, iba yung sa tao. Basta meron akong ibang nararamdaman kay Jaime. Pati ako hindi ko mapaliwanag. Anak, uwi ka. Pasok ka mamaya, ha? Tabi! Teka! Halika dito! Julius, pasensya ka na. Naubos sa sweldo ko eh. Alam mo, ang dami mo sinasabi. Baka gusto mo hindi ka na makadaan dito. Julius, makiusap. Sa isang linggo magbibigay ako. Sunga! Huh? Bakit? hindi na tama yung ginagawa ninyo eh. Hoy, huwag kang makikialam dito, ha? Ang lakas ng loob tol ah. Hindi ka kabisado. Sisinuhin mo yung kaharap mo, ha? Baka hindi mo kilala kuya ko. Alam ko, pulis. Bakit lisensya na ba yun? Para mga abuso kayo? Tol! Ang bigat naman nito. Gusto ata ako masa. Hindi yata nito alam na dalawa na napapatay ng utol mo eh. Eh ano ngayon? Baka gusto mo maging pangatlo. Hindi pwedeng mangyari yun. Ah, ganun, ha? Aray ko! Oh, sige. Oh. Hindi ako makahinga. Aray ko, baka mamatay ako dito. Jenny, dalhin niyo ako! Baka mamatay ako dito. Dalhin niyo ako sa kuya ko!
apat na eskilan, ha? Dok. Iinumin mo lang yun pag sumasakit. Huwag ka munang maliko. Laro-laro ngayon. Mrs., huwag niyo kong kakalimutan na Tony. painumin siya ng isang gamot. Ubus na nga pala yung stock natin ng aerosol. Pwede ka na umorder ulit. Sir, baka Basta pwede ko huwag na mong babasahin yung sugat mo. Sa makalawa, bumalik ka rito para makita ko uli yan. Yan kuya, yan ang upak sa akin. Hoy! Ikaw! Lumabas ka dito! Yan kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa ang tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun. Nagkamali ka ng sinagasaan. Sarge, pakiusap lang. Baka pwede nating pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag kang makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang napanagutin ko ang tao ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako. Awat ba nakit ka? Ako ang pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis nga! Kaya gampanan mo pagka-pulis mo! Itong kapatid mo, bantayan mo sa ginagawa niya pananakot, pangungotok at pangugulpit sa mga tao rito. At sinasangkala yung pagka-pulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sinitidor ako? Hindi ba? Puta. Gusto mo itumbak kita rito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, Sart. Hindi tayo talo. Oh, bakit di mo sinabi agad? Hoy, lutin mo mga bala! Hello? Hello? Si Dr. Policarpio ito, no? Nandiyan ba si Sarge? Ay, Doc, wala ho dito kuya ko eh. Naka-duty ho. Si Julius po to. Ano pong kailangan ninyo? Oh, Julius. Tinawagan ko na si Tony. Papunta na siya dyan. Kailangan matingnan niya si Lito. Oh, kumusta na ang pamangkin mo? Nasa taas po eh. Medyo giniginaw po at nilalagnat. Pero pinahigop ko na mainit na sabaw. At kinumutan ko na rin mabuti. At yun, binabantay-bantayin ko na rin po siya. Sandali lang po ha. Tuloy! Eh Doc, si Connie pala nandito eh. Si Doc. Hello, Doc? Oh, Connie. Katulad nung nasabi ko sa iyo kanina, nasa alarming stage na ang blood count ng bata. Ang fever at chilling na sinabi ni Julius ay simptomas na any moment maaaring pumutok ang appendicitis. Kailangan madala na agad niya sa ospital. Baka kailangan operahan na yan. Yes, Doc. Julius, meron bang kapote o kaya jacket si Lito? Ano, may bagyo ba? Wala. Huwag niyong pansinin yun. Ang mahalaga, umiinom tayo. Ayaw ba talaga uminom, Jaime? Huwag na muna. Alam mo, Jaime, kapag ganito Teka. umuulan, Oh, sila ko dito ah. Ba't sumugod sa ulan? Hoy, Connie! Connie, bakit? Kailangan namin dalhin si Lito sa ospital. Nag-aalala si Dr. Policarpio sa kalagayan niya. Mataas na ang blood count. Kaya kailangan na siyang operahan. Ito nga, giniginaw na yung bata. malabo po na mailabas yung bata. Wala na maglalabas na sasakyan dito sa atin. Eh, hanggang bewang na yung baha doon sa labasan eh. Meron ba kayong mga gamit sa klinik? Oo, meron. Bakit? Kaya, bigyan mo siya ng Demerol. 50 milligrams IM. Opo. Jaime? Pero,
espesyalista sa yung masakit sa utak. Yung bang Neurosurgeon? Yun nga. Connie, will you assist me? Mabuti tumila ulan. Ayun oh, kita na ang buwan. Isipin na lang. Naging katukatulong lang namin siya sa klinika. Bakit ko nagkaganon? Mahabang kwento ko, ni. Si Jaime may inoperang bata sa Cebu. Yun ay namatay. Sa kanya sinisisi yun. Yung bata ay malapit sa kanyang puso. Kaya masyado niyang dinamdam. Kaya yun, nauwi sa painom-inom. May pamilya ba si Jaime sa Cebu? Yung pang-aisa eh. Kala ko, lasenggo lang yung pala, doktor. O hindi ba? Hindi lang yon. Medyo pa sa akin. Boss, sandali lang ha. Sandali lang. Jaime. Oy, Pekto. Ang bigat pala nitong kaibigan mo. Wala ka malang nababanggit sa amin. Mamaya na lang, Mari Pilara. I'm meeting mo. Ayun kay Dr. Romero. Kaya niya raw nagawa yan dahil professional jealousy. Kaya niya nalason yung batang inopera mo. Mahirap din kalaban niyang konsensya. Pero alam mo, Jaime, nung mabasa ko yan, hindi ko malaman kung tatalon ako kung anong gagawin ko sa tuwa. Alam ko na kung gano'ng hirap ang dinaras mo sa pagpasa ng problema niya. Pero ngayon, Jaime, malaya ka na. Magandang araw sa iyo, Major. O Sarge, Tareto, naligaw ka. Hindi, talaga sinadya ko si Major. Galing kasi ako sa ospital eh. Okay na raw yung anak ko. Pwede na raw ilabas. Marami po salamat, Major. walang anuman, Sarge. Sarge, maaari sana eh. Baguhin mo na ang mga inaasal mo. Wala na ho yun. Pasi na ho yun. Major. Pambawi. Jen, saan ba din ang puto? Divisoria o Balintawak? Pekto, parehas na ako ngayon. Biro yan.
Kasing, may tama si boss. Tuloy. Ito. Sa itaas. Dali kayo. Doon ka sa kwarto. Sa kabila. Ano bang nangyari? Nakaengkwentro namin ng mga parak. May mga tao nga kami nalagas eh. Ang inaalala ko si Bossing, hindi siya pwedeng dalhin sa ospital. Matitimbre na tayo doon. Ay, hindi problema yun. May kilala akong doktor. Taga may gawayan. Gusto mo dalhin natin si Bossing doon eh. Hindi natin alam kung gaano kagrabe ang tama ni Boss. Kapag binahin natin yan, baka doon pa siya madali. Siya pala, doon sa kabilang barangay. May nabalitaan ako. Inoperahan ng isang bata. Sabi ni Cities. Yun, baka pwede yun. Akala ko ulcer na eh. Pwede nga mauwi yun doon, kung hindi pag-iingatan. Sabihin mo sa misis nyo, huwag magpapalipas ng gutom at yung gamot na binigay ko. Oo. Pasensya no sa abala, Dok. Inumaga ho tuloy kayo. Walang anuman yun. Ekto, Sige. salamat ha. Dok, salamat ulit. Sige. Naku, Jaime. Umpisa pa lang yan. Aaraw-arawin ka ng mga tao rito. Naku, baka yung shit. Uy, iniwan ko bang bukas to? Malamang. Sino sa inyo ang napabalitang umopera ng appendicitis? Noong nakarang gabi. Boss, nandito na yung gagamot sa inyo. Bossing, hinintay pa kasi namin eh, kaya kami nagtagal. Huwag ako titigan mo. Yung sugat ko ang tingnan mo. O ano? Mamamatay ba ako? Hindi. Mabubuhay ka pa. Kamusta naman pakiramdam niyo, boss? Ayos naman. Mahusay tayo na ako ni Adjong. Mukhang may nalalaman. Ni hindi nga tinahi. Parang tsani nga lang ang ginamit. Anong ginagawa ng tao? Nagkakape. Boss! Anong gusto mo kainin? Kahit ano.
Kahit ano naman pwede mong kainin eh. Basta tuloy mo lang ang gamot, boss. O Ma'am Pekto, galing ako sa bahay ninyo. Sabi nila, dito ko kayo makikita. Si Jaime ho nasaan? Ay, hawakan mo ito. Sandali lang, ha? Bakit ho, Leo? Connie, Merong mga lalaki nagpunta sa bahay kagabi. sa pilitang sinama si Jaime. Pero isa rin kilala ko si Adyong Tulak. Eh bakit hindi nyo tinawag ang pulis? Ay, hindi pwede. Yun nga hinihingi ko pa sa mga kaibigan ko na kung ano ang dapat kong gawin. Pero sabi na huwag daw akong kumilos dahil delikado. Bonnie, tanghali na, hindi ba tayo lalakad? Kung ano man gawain nyo, ipagpatuloy nyo na at malalaman nyo kung ano mangyayari. Mang Pekto, kung ano man ang balita, ipaalam niyo ho kaagad sa akin. Sigurado. O sige, Sige. ho, mauna na ako. Malalaman mo. Ay! Lumayo-layo ka nga sa bintana. Kayo naman, pinababayaan niyo lumapit sa bintana. Mamaya may makapansin pa dyan. Boss, hindi na tayo dapat magbaba dito. Hindi malayong mahalata nila na may ibang tao. Oo nga, bossing. Ako nga hindi ko pinalalabas si Felice. Baka madulas eh. Mamayang madaling araw sisiba tayo. Paano yung taong yan? Itumba na. Kaya lang disimulado ah. Saan ka pupunta? Titignan ko sana yung sugat niya. Hindi na kailangan. Ano? Nakatakas, bossing! To si Tio Santos ay ahul. Dati namin kasama sa pulis. Na wanted dahil sa seri ng highway robbery. Ito naman si Leonardo Salazar. Ay kasama sa listahan ng most wanted. Di ba yan yung dating leader ng Notorious Gang na nag-ooperate ngayon sa Kabisayaan? Sa huling feedback namin, sir, lumipat sa Mindanao at nabuno sa big time hold-up at kidnap for ransom. Katunayan nga sir malaki nakapatong sa ulo ngayon yan Nandito na pala ngayon yan. Jaime, puro pala hindi pa huhuli ng buhay yung mga yun eh. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit wala record tong Adyong Tulak na ito? Mukhang malakas sa itaas ah. Pekto. Ang Leonardo Salazar na yun, ang pumatay sa aking pamilya. Hindi ako matatahimik hanggat buhay ang taong yun. Alam mo Jaime, nasisiguro kung si Adyong pa rin ang magiging daan para matagpuan mo yung taong hinahanap. Hamo, ipatatrabaho ko sa mga bata ko. Kahit saan siya magtago, tiyak na maamoy siya ng mga yun. Uwi muna ako ng Cebu, Pekto. Kung may balita, paalam mo kagad sa akin. Oh, Kilala niyo ako. Pare-pareho ang likaw ng bituka natin. Ba't hindi niyo pa sabihin ang buo? Ang totoo niyan, Berto, wala pa naman detalyeng binibigay si boss. Pero ang malinaw, big deal yun. Na kapag nadali namin,
pwede nang maglaylo ng ilang taon. At buhay pa ang grupo. Huwag kang mag-alala, Berto. Sa tagal naman ang pinagsamahan niyo ni Boss, imposible namang hindi ka maambunan. Hindi lang abon, bagyo pa. Peng! 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 Boss, nandito kami sa taas. Natatandaan niyo ba yung taong gumumot sa akin sa bahay ni Ladyo? Kilala ko ang tao yan. Kilala niyo, boss? Paano nangyari yon? Ngayon lang naging malinaw sa akin na siya ang taong nakita ko sa bahay ni Judge Di Mayuga. Alam kong may napabalitang may isang taong nakaligtas. At may posibilidad na siya ngayon. Baka nagkakamali ka lang, boss. Baka naman nakakamukha lang. Hindi. Nasisiguro kong siya ngayon. Kung tama ang hinala mo, boss, hindi rin kaya siya ang bumelta sa mga bata mo noon? Kung sa pagkakakilanlan, tumutugma siya sa mga kwentong kumalat sa talamban. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagkakatitig niya sa akin. Nardo, para hindi niyo problemahin kung sino ang hayop na yon, hanapin niyo, patayin niyo. Doktor, may tawag galing ng Maynila. Salamat. Hello. Hello, Jaime. Si Pek Tuto. Pekto. Hawak ng mga bata ko si Adjong. Anong gagawin namin dito? Kailangan desisyon mo. Basta't huwag mong paggalaw at pabantayan mo mabuti. Sisikapin ko makabalik kagad. Okay. Sweetheart, alam kong nabigla kang makita ko dito. But that was my intention. I wanted to surprise you. Buti na nga lang sinabihan ako ng kaibigan ko sa airport na dumating ka na eh. Sir? Pakibaba yung dalawang bag doon. Sweetheart, I'm so sorry. Please forgive me. Alam ko namang hindi ikaw ang nagkulang eh. Ako. Hinusgahan kita kagad. Pinagdudahan.
I'm sorry. Maybe we can start all over again. Kalimutan na natin ang lahat. And this time, I promise you, I'll never ever doubt you again. Alam mo, Mencho, marami ako natutunan sa buhay mula nang lumayo ako rito. At ang isa ron ay paano harapin ang katotohanan. Kahit na anong bigat nito. Anong ibig mong sabihin? It's all over, Mencho. What? I gotta go. Jaime, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Come back here. You can't do this to me. How dare you? I'm gonna make you regret it for the rest of your life. Hoy! Sige. Nobel, anong balita? Wala. Masyadong reklamador. Ang daming hinihingi. Gusto mo, upakan ko na eh. Adjong, konti lang naman ang hinihiling namin. Magsalita ka na. Saan ko matatagpuan si Salazar? Hindi ko talaga alam. Nung huling magkita kami, nung ginamot mo siya eh. Pagkatapos nun, hiwa-hiwalay na kami. Pekto, mukhang walang mangyayari dito. Tekto! Lalusin na natin yan! Bel, ataduhin mo na. Ako na bahala. Teka, sandali! Sandali lang! Magsasalita na ako! Kakanta na ako! Pinatagal-tagal mo pa! Saan ko matatagpuan? Talagang hindi ko alam, pero meron akong naulinigan na barko eh. Katapusan ng buwan. Yun ang narinig ko eh. Patagas. Anong pangalan ng barko? Anong pangalan ng barko? Thank you for your concern, Major. Pero wala kang dapat ikabahala. Nandiyan ang security force ko. At meron pang nag-radio message sa akin kanina na meron pang reinforcement na darating. Kapitan, kung hindi mo mamasamain, meron bang mahalagang bagay o kargamento na lula nitong barko? Meron. Sa safety deposit box, antique jewelries, paintings, na i-display daw sa isang museum sa Makati. You don't have to worry, Major. We are very well secured. Kapitan, may dumarating. Malamang yan ang reinforcement. Morales, Si Kapitan ito, yung leader ng reinforcement, pakyatin mo rin sa bridge. Yes, sir.
8 taon na 4 na buwan, 3 araw inintay ko oras na ito.